Chummies! Hello, hello, hello! Welcome back to our channel. For today's video, I'm going to share with you guys how I'm going to pack my things for our trip to Vietnam. So it's excited with me. This is going to be our very first vlog out of the country. So I'm so excited, but probably you're going to see this video after the trip na kasi hindi ko pa siya i-upload. But I'm filming this today, Sunday. Today is July 27, our trip to Vietnam. Our flight will be on July 29th at night time. So 7:50 PM ang aming flight. But today I'm gonna be sharing with you how I'm going to pack my things kasi baka may mga makuha kayo na tips. Although this is my very first time to travel out of the country, but I've experienced riding a plane na domestic flight lang. So this is my first time to travel out of the country, but marami na rin akong natutunan when it comes to packing your things. Though ang dami ko kasing gamit guys, but sa mga tipid tips para save kayo ng spaces, baka may mga makuha kayo na tips dito sa video na to. So first things first, I'm going to share with you guys the luggage that I'm going to use for this travel. So this is from T-Partner Guard series, and napakaganda ng kanilang luggage guys. I have my Island Elephant na 28 inches na luggage in the color of pink. I think I've already uploaded a video on that sa TikTok. Piniflex ko lang siya, but this time I've purchased a new luggage para sa Vietnam trip namin because masyadong malaki yung 28 inches. This is 24 inches, and nagandahan talaga ako sa quality ng luggage na to guys. Yung material niya ang ganda. It has aluminum frame and then hard case siya kasi this is a combination of ABS and PC plastic. Kasi yung ABS and PC plastic guys, ginagamit siya sa mga luggage to strengthen yung surface para maging mas matibay siya. So if you can actually see yung ilang videos, inuupo-upuan pa nila yung luggage nila. And matibay talaga siya. What I really like about it is hindi siya yung zipper dito. So hindi siya yung zipper, and anti-theft talaga siya kasi hindi mo siya mabubuksan kasi yung sa mga zipper na ibang luggage, kapag tinusok mo na dito, mabubuksan siya kahit tusukin mo lang siya ng pen or ng matulis na bagay, mabubuksan mo na siya. But this one, hindi mo siya mabubuksan. Ayan yung yung material na ginamit dyan, matibay yan. And then meron siyang double lock. Ayan, meron siyang double lock. So, dalawa dito. Lalagyan mo lang siya ng password. I'll just place the link ng aking video kung paano iset yung password niya dyan sa description box below. And it has a 360 4 wheels, 360 rotation. Ayan. So, kahit iikot-ikot mo lang yan, pwede. So, hindi yan naglo-lock or what. Anyways, guys, so much for the luggage. Ang video natin is hindi para to fully flex this luggage, but kung paano tayo mag-pack ng gamit natin papuntang Vietnam. So, I'm just going to share with you guys how I packed my things. Actually, nakaayos na yan sila. Makikita nyo mayroon na ditong mga nakapack kasi naayos ko na sila. Kapag katitignan mo dito, meron pa akong nilagay dito ng mga plastic kasi meron tong butas eh. So, meron siyang dito, may zipper siya dito, and nilagyan ko siya ng mga plastic. Kasi, what if may bilhin ako sa Vietnam, diba? So, kailangan ko na nang gumamit nito, vacuum, vacuum compression bags or plastic. So, gagamitan mo lang siya ng ganito, manual, pero meron din siyang nabibili na yung automatic na isasaksak mo siya, electric. But, binili ko to kasi mura lang siya, 30 plus lang ata siya. Hindi naman siya sobrang hirap i-pump. So, nilagay ko siya dito just in case may bibili ako doon ng damit kasi mura daw yung mga damit doon. At least magkakasya pa rin siya dito sa luggage ko. Kaya, hindi ko rin siya super pupunuin kasi meron pong limit ang kilos para sa mga checked-in luggages. So, dapat hindi siya lalagpas ng 32 kilograms. So, hindi ko siya super sasagarin para halimbawa may bibilhin pa ako sa Vietnam, at least hindi siya mag-exceed. So, dito ko siya nilagay kasi meron naman yung lagay. Mga extra plastics, just in case kailanganin ko ng plastics kapag galing na ako dun sa Vietnam. So, nilagay ko siya dyan. Meron naman yung zipper, so nilagay mo lang ganyan. Hiniwalay ko tong damit ko for the first day tour namin. So, makikita nyo, ginamitan ko siya ng compression bag, and this is really nice guys kasi super dami mo nang malalagay sa isang compression bag. So, ito yung pinakamalaki at actually set yan. So, 1, 2, 3, and then meron pa yung lagayan ng shoes. Look at this guys, this is very nice. Ang ganda ng compression bag na to. Ayan, kasi tignan nyo, napagkasya ko na dyan lahat. Ilang set ito ng damit. So, if you can see, nagkasya talaga siya dyan kasi nilagyan natin siya sa compression bag. So, titignan nyo, parang ang dami niya, pero kayang-kaya siya ng compression bag na to guys. And kaganda nito, kung mas marami pa yung ilalagay mo, pwede mo pa yung dagdagan kasi maluwag pa siya, hindi pa siya sagad na sagad. So, pwede mo na siyang i-zip na ganyan, and then kung mas marami ka pang ilalagay, ma-extend mo pa yung space niyan kasi meron siyang extension. Nakasagad yung zipper niya.
Ayan, pero pwede mo siyang i-extend dito. So, kung lalagyan mo pa yan, ayan, na-extend siya ng hanggang ganyan. Ganyan kalaki. So, kung lalagyan mo pa yan, pwede mo pa siyang dagdagan. So, this would be for my, yung mga damit ko sa gala. And then, ito naman, nilagay ko na lang din sa isang lagayan yung aking mga pantulog. So, 3 set yan. Nilagay ko rin siya sa compression bag. 3 set yan. Ayan, 1, 2, 3. 3. Actually, maluwag pa yan. Pwede mo pa siyang lagyan. Pero, hindi ko na siya dinagdagan ng iba para hindi halo-halo. Kasi, mas gusto ko organize lahat ng damit ko. Ito yung pinaka talaga siniksik ko talaga. Kasi, ang hirap, bubuksan ko pa ba? Anyway, I'll just flash dyan sa ano na lang video. I-overlay ko na lang paano ko siya nilagay. Ayoko na siyang buksan kasi baka magulo pa siya. But, sobrang siniksik ko talaga ang laman nito kasi sobrang daming laman nito. Pero tignan nyo naman, napaliit ko siya ng ganyan without even using yung extension niya. And so, yan siya. And then, yung jacket, ano bang tawag dito? Coat? Yeah, jacket. Kasi, yung first day tour namin will be in the Bana Hills. And in Bana Hills, guys, sometimes it gets really foggy. So, sometimes it becomes chilly. So, malamig siya. Kaya kailangan, nag-remind sila na magdala ka ng jacket, ng coat. But, I'm going to bring this one. Kasi, although makapal siya, hindi naman siya super bigat. And napaliit ko siya because of this bag. So, ito actually is isang set lang ito. And then, isang set pa yung mga black. So, kung gusto nyo mag-purchase ng mga ito para sa mga nagta-travel dyan, para space saver talaga siya sa luggage niyo, then, I'll just place the links at the description box below. Tignan nyo guys, super, ang laki nito ng coat na to, pero na-flat ko siya ng ganyan because of this one. And super ano lang siyang ilagay, super dali lang siya ilagay, basta maayos lang din ang pagkakatupi ninyo. And ilalagay nyo lang siya sa bag na yan. I'm actually thinking kung magdadala pa ako ng isang jacket, but I think this one is good na. Probably this one is good na. I think ilalagay ko na to sa pinakailalim. This one, ang laman naman niya is sombrero, tsaka yung bag na gagamitin ko. And then, isa pa ulit na sombrero. So, if you can see guys, para din siyang ito na mayroon siyang lock na ganito, kaya mapapaliit mo pa talaga yung laman. Ayan, so I'm just gonna be showing you guys. I'll just show you guys. So, ayan, meron ako neto sombrerong ganito. Tapos ito para sa panggala-gala, para mamukha ka namang aesthetic doon. Aesthetic. Magmukha ka namang as in formang-forma ka, mukha kang turista talaga doon guys. So, this one's, I've already used them naman sa isang travel namin during my mom's birthday when we celebrated it in Ilocos Sur. So, ginamit ko na rin ito and I really love it kasi yung kulay niya kasi pang lahat na rin ng kulay and pang saan mang gala. Especially yung mga pupuntahan namin ng mga hardin-hardin, ganyan. So, this would really fit in itong bag na to at saka itong sombrero na to. So, nilagyan ko na rin ng ganyan just in case kailangan ko ng sombrerong ganito. Halimbawa, lalabas ng gabi or what, magsisombrero na lang ako ng ganyan. So, ang kagandahan yan, may lock nga siya na ganito. So, mapapalit mo siya. So, hindi siya parang bulky. Tag nito yung itsura niya dito sa luggage mo. So, talagang magpa-flat siya na ganyan. So, nilagay ko na siya dyan. Nilagay ko na lang siyang pag ganyan. So, next na ilalagay ko ay itong damit ko na pantulog. I don't know kung ano ba yung magandang ano nito, forma. Ayan. Ito yung mga panggala ko, pantulog, and then ito yung damit ko na, damit ko pabalik. So, andun na yung airport fit ko. And then, 2 set na just in case, Kasi ganun talaga, kapag mag-travel ka, always kapag nag-travel ako, dapat lagi ako ma-extra. Ayan, kung kailangan ko matulog doon or what, dapat lagi ako ma-extra na at least 1 pair of pants or pang ibabain din pang itaas na top. Basta lagi akong may spare talaga na 1 pair just in case. But this one, I'm bringing 2 pairs for my just in case pairs. Oo, kasi, alam mo kasi, matapunin yung ano mo, yung damit mo or whatever. Alam mo, yung mga kailangan ka ng extra na pair ng damit. So, dapat lagi kang may extra kapag mag-travel ka and matutulog ka somewhere, hindi ka balikan, ganyan. So, dapat may lagi kang extra pair. So, ganyan na yung pagkakalagay ko. I think that would be nice na. And then, dito ko na lang to ilalagay. Papaibabaw ko na lang siya. And of course, meron ding, tag na to, ano to? Ito yung mga shoes. So, for the shoes naman, nagdala ako ng for the footwear. Ito yung gagamitin ko sa first day. I don't know kung sasakit yung paa ko katagalan. So, this is actually, by the way, from Zanea. Binili ko sa Market sa department store ng Market sa Taguig. Binili ko siya. So, these ones are new and it's quite expensive. But, medyo maganda naman yung quality niya. And I hope this won't fail me pag naglalakad ako. And kagandahan kasi nito, kaya ko siya nagustuhan. Sobrang lambot dito kapag tinatapak mo siya. Guys, if you want to check out their products, try nyo guys. And this is made in Marikina, Philippines. So, local siya. Kasi karamihan na sandals, ang dali niyang mapigtas dito banda. So, I'm really praying na this won't fail me during the travel or during the tour. But just in case, sumakit yung paa ko kasi nga ang kapal nito, I don't know kung ilang inches yung kapal nitong heels niya. So, just in case, mangawit na ako or sumakit yung paa ko, I'm going to bring with me flats. So, meron akong isang pair din ng flats here. Also, these ones I bought from Market din sa fashion market area. Yeah, fashion market area nila. And mura lang naman siya. I think 120, always sa 100 plus lang ito. And syempre kailangan natin siyang parang
ibagay dun sa fit natin for that day. Nilagay ko na siya dyan. Ang ganda nito guys, actually set itong lagayan na ito kasama nitong mga compression bags, kasama nito yan. Ayan. And then, of course, yung mga undergarments ko. So, meron ako dito ng andito na yung mga medyas ko, yung mga undergarments ko. Syempre, di ko ipapakita sa inyo. But, nilagay ko na siya here. Wala na akong compression bags. So, itong bag na lang na ito yung pinaglagyan ko. And I think okay lang naman siya. I think mas maganda pa ganito. Pag ganyan. Pag ganyan. Kailangan mo ring maging aware kung ano yung mga pwede mo lang ilagay sa hand carry bags and ano yung dapat ilagay mo na siya sa checked-in luggage mo. So itong tawag na ito, mga electric pang kinimerlo, pang aryod-aryod, pampaganda. I have here my hair dryer or hair blower, hair flattening iron, and yung curler ko. So if you can see lahat yan, pink. They're all from Hodect. If you want to purchase yours as well on these items, I'm going to place the links at the description box below. Super ganda nila, super worth it nila guys, and very affordable pa ang items nila. So ang gaganda, kulay pink, but I think they have different colors. May mga options naman sila, may puti, may black, pink na kasi pink na yung una kong nabili. So para match-match silang lahat, puro pink na lahat yung binili ko. But itong mga electronics na to, or electric items, sa checked-in luggage mo lang sila pwedeng ilagay, di mo sila pwedeng ilagay sa hand carry bag mo. So I'm thinking kung ano yung ilalagay ko na lang dito kasi wala naman ako masyadong ilalagay here. Probably this one kasi magaan lang siya. Ayan, and eto. Ayan, I think okay na yan. Ha? Pwede pa to? Let's see kung magsasara. Oh, kaya pa. Kaya pa guys. Wait, try nating i-lock. Oh, kaya. Baka hindi na ito mag-lock. Try natin. Ay, nag-lock pa siya guys. Nag-lock pa siya. Kayang-kaya naman pala. But, okay na to. I think okay na to. Ang ilalagay ko na lang here ay, kasi this one guys is, ano siya, ang ganda rin nito ng bag na to. Para rin siyang maleta. Ang ganda guys, tignan nyo. Ang dami niyang compartments. Meron siya dito. Pwede nyo lagay na dito yung passport nyo. Pero ako kasi nilagay ko siya sa folder. So, dito ko siya nilagay sa likod. Meron siya dito zipper. Meron din siya dito zipper. Another zipper. And then, ito yung kanyang main na lagayan. Meron siyang zipper din dito pa. Isa pa dito. Tapos, meron siyang ganito. Para talaga siyang maleta na maliit. Ayan, tapos meron siya ditong parang USB port. Ito, lagayan siya ng shoes. Pwede mong buksan dito, tapos naglagay ka ng shoes. But of course, pag maglalagay ka ng shoes dito, medyo mako-compromise na yung space dito sa loob. Ayan, so siguro mga chinelas na lang kung marami kang ilalagay dito. Chinelas na lang ilagay mo dyan. And then, meron din siyang, meron din siyang lagayan dito. Isa pang lagayan. Ayan, so nandito yung aking mga papeles. Ayan. But look at this, meron siyang lagayan dito, meron pa siya dito. Kasi ang dami niyang compartments. Tapos, meron pa dito sa likod. Ayan, na-extend pa yan guys. Na-extend yan siya kung hindi magkasya yung laman. Kung hindi mo naman gagamitin yung extension na, i-zipper mo na lang siyang ganyan. Tapos, meron din siya dito sa likod. Ayan, may zipper din siya dyan. Oh. Tapos, ganito yung texture na dito sa likod. So, it's just breathable para, limbawa, hindi siya super pagpawisin kung iba-backpack mo siya. Kasi backpack talaga ito guys. Pero mukha lang siyang maleta. Ayan o, pwede siyang ganito. Pwede mo siyang iganyan. Pwede rin siyang backpack. Pwede siyang ganito. And pwede siyang backpack. O, diba? Ang ganda. Tapos meron siyang lagyan dito ng tubig. Oh, siyang kapatid. Kung gusto mo na ganitong bag, lalagay ko rin dyan sa description box below yung link. Anyhow, since nailagay na natin sa maleta yung mga gamit natin, bumili ako nito. Diba? Girl Scout tayo. Ang dali lang nito, para gamitin mo lang siyang weighing scale para sa maleta mo, sa mga bags mo, kasi nga may limit yung kilos. So, dito lalagpas. Tapos this one naman for 7 kilograms. So, dito sa bag na tong ilalagay ko na lang dito ay yung mga anik-anik ko sa katawan, power bank, yung mga pang makeup ko, makeup kit ko, mga personal na dapat kailangan ko, madali ko lang siyang kunin pag kinailangan ko. So ngayon, titimbangin natin siya guys kung ilang kilo yung maleta. Kapag walang laman yung maleta, nasa ano lang siya, mahigit 4 kilograms. Pag walang laman yung maleta. Try natin kilo. Hindi ko alam kung kaya kong buhatin. 12 lang. 12 lang. 12 kilograms lang. Oh, 12 lang. 12 na lang yun, huwag mo nang pabigatin. Tapos ito naman, dito ko na lang ilalagay yung mga personal ko na gamit, yung mga makeup ko, makeup kit ko, tsaka jacket ko, kung ano man yung mga bagay-bagay na kailangan, like medicines. Meron din akong medicine, dapat meron kayong medicine kit. By the way guys, hindi ko pa pala, I forgot to show you how I packed my, saan ko nilagay yun? Ah, dito, wait lang.
Oh, ayan. So, ito, pwede mo na lang siyang isabit sa banyo ng hotel. Ayan o, di ba? Sabit mo na lang siyang ganyan. And marami din siyang itong compartment. Pwede mong lagyan ng kung ano-ano yan, mga sabon. So, dito nilagay ko na yung sabon. Meron akong sabon dito, conditioner. And let me show you guys itong ginawa ko sa mga lotion ko. Probably you're wondering, asin mga lotion mo? Asin mga ano mo? Ganito, ganyan. Andito lahat guys. Nilagay ko lahat here. Look at this. Ang ganda. Bumili ako ng mga ganitong container. Oh, adyante. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng label. Facial cleanser, tapos meron akong hair treatment, meron din ako dito ng ano rin yan siya, shampoo, micellar water, this one is lotion, and conditioner. Ayan, pero meron pa ako mga nakasasya na conditioner dyan. And this one is facial cleanser. And then, ito, konting, tawag yan, cotton balls. Look at this, guys. Di ba? Very convenient siya. Kung ilalagay nyo ito sa mga hand carry bag nyo, pwede kasi it is a requirement sa hand carry bags, guys, na dapat transparent yung container. Ano tawag nito? Yung lagayan ninyo para madali lang nilang makikita kung ano yung laman. So, dapat naka-transparent. So, this one, ilalagay ko siya sa bag, dito, sa bag na to, para, kasi hindi ko na siya malagay dito. Ayan, so, di ba napakaganda? Very convenient. I-transfer mo lang siya sa mga ganitong container. So, lagyan mo na siya ng label. Tapos, space saver pa siya sa bag mo. Ayan, so, ilalagay ko na dito. Ganda ng mga lagayan. Para organize yung mga gamit mo. Hindi kalat-kalat. Tapos, madali mo na lang mahahanap kung nasan yung ganito, nasan yung ganyan, di ba? Ayan. And then, meron pa ako mga extra dito na lagayan. Ito mga plastics to. Bakit ako magdadala ng plastics? Kasi baka kailanganin ko nga. Tapos, this one naman, naglagay ako dito ng mga mga necessities. Isang set na lahat yan. I also have this one para sa mga laundry ko, sa mga pagbibihisan ko doon, ilalagay ko na lang dito. Tapos, meron pa ako nito, mga extra, tsaka nito. Dami ko pa mga extra na bags, pero dadalhin ko na lahat yan, kasi baka kailanganin ko pabalik. Ayun lang guys, yun lang share ko sa inyo. Kung paano ko pinak yung mga gamit ko, yung mga damit ko. And kung gusto niyo makatipid pa sa space, you should learn how to properly fold yung mga damit ninyo when traveling. Kasi ako nanood din talaga ako sa TikTok, paano yung tamang folding ng pantalon, ng t-shirt, ng jacket para space saver siya sa mga bag niyo or sa maleta niyo. But since I have my compression bag, hindi ko na super ginaya yung mga proper folding ng mga damit for traveling. Kasi yung compression bag, talagang nakompress niya naman yung mga damit ko. So napaunti niya naman yung space. But anyways guys, yun lang po. And you probably might see this video na after the trip kasi after the trip ko na ito i-upload. But I'm so excited guys for the travel. But medyo masama kasi ang panahon ngayon. Meron kasing bagyo. Hopefully maganda yung panahon that day and also our stay during the entire stay in Vietnam. Sana nakakuha kayo ng mga tips kung paano i-compress yung mga gamit. Might not be that expert sa mga ganito pa, and especially that it is my first time traveling. But ang pinaka-importanting masasabi ko lang sa inyo guys when you travel abroad, dapat dala-dala mo, wag mong kakalimutan yung mga papeles mo at yung passport mo. By the way, last na lang guys, nilagay ko sa ganito yung passport ko. Actually, pwede nang tanggalin yung plastic kasi baka mag-moist, but hindi naman nag-moist yung akin. Hindi ko pa ito nasasaynan pala. I don't know kung tatanggalin ko na tong plastic kasi meron naman siyang ganito, but I really want it to be super secured. Kaya nilagay ko siya sa ganyan. Mamaya ko na siya pipirmahan kasi that's my signature ka dyan. But this one, it would really help kung meron kayong lagayan ng passport ninyo para hindi siya mapunit, magasgasan, or whatever, mabasa. So, dapat meron kayong ganito. There are lots of passport tawag nito, bags or basta pwede mong paglagyan ng passport mo para ma-secure siya. Marami dyan sa online. But this one, I really like it. It's really a good purchase from TikTok. So, if you want this one, lalagay ko na lang din yung link dyan sa description box below. Super helpful kapag sinisecure natin mabuti yung passport natin. And of course, yung mga papeles na kailangan mo for us, since this is company expense kasi it's for our team building. Meron akong certification kung para saan yung trip ko. Madali na lang, ibibigay ko na lang. May pirma dito from the representative of the company, HR. And then meron akong travel insurance. Andito na rin yung itinerary receipt ko, booking confirmation, and yung itinerary namin during our stay there. So dapat andito na lahat and dapat i-secure nyo rin siya sa bag ninyo. Tapos, sabi nila kapag nandun na kayo sa passport, dapat babantayan sa airport, dapat babantayan nyo yung passport nyo kasi ibibigay nyo, di ba? I-check nila and whatever. So dapat babantayan nyo lang siya, wag nyo siyang iiwan kasi ang daming ang nangyayari ngayon na ginagawa sa passport kapag ka iniiwan. Anyways, itong mga lotion ko and everything kong mga pampaganda, skincare, and whatever, mga makeup kit ko, dito ko na lang sa bag na to ilalagay, and my other necessities as well, like my medicines. Ayun. I think yun lang. For the rest of our stay there in Vietnam, for sure, I'll also be sharing my videos there. And sana makapag-vlog ako ng maigi kasi kasama ko yung mga boss ko doon, yung mga katrabaho ko from the head office. So, sana makapag-vlog ako ng maayos doon. I hope they'll be supportive of my vlogging. Anyways, guys, yun lang. See you guys in my next video. Bye!